Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Isyong. Taong 1942, Igbaras, Iloilo. Sa mga taong ito, naninirahan ng tahimik sina Isyong sa isang nayon. Bali ang nayong ito ay malapit sa paanan ng bundok at ang kanilang ikinabubuhay ay pangangaso, pag-aalaga ng mga hayop at pagtatanim ng mga gulay. Bumababa na lang din sila patungo sa bayan upang makabili ng bigas na pangsaing. Sa kanilang baryo, bibihira silang tumungo sa isang bahagi ng ilog. Marami kasi ang nagsasabi na mayroong pumupuntang baboy ramo sa ilog na inaalagaan ni Ulang Purong. Itong si Purong ay isang matandang balo sa kanilang lugar na kilalang may lahing aswang. Wala ring nakakaalam kung saan nakuha ng matanda ang baboy, gayong hindi naman sigurado ang karamihan kung may ganong hayop sa kabundukang sakop ng kanilang bayan. Ayon pa sa mga tao, paminsan-minsan ay sinusumpong ng kanyang pagkaaswang ang matanda at wala raw itong pinipiling oras ng pag-atake. Itong matandang ito, bibihira lamang na gumala sa kanilang baryo, kaya maging si Isyong ay hindi natatandaan ang hubog ng itsura nito. Hindi naman siya natatakot, gawa ng madalas sabihin ng kanyang ama na puro chismis lamang ang patungkol sa matanda. Palibhasa kasi, dating mayaman ang kanilang pamilya sa Negros, subalit pinalis sila ng kanilang mga kamag-anak doon, nang sa ganun ay magagawa nilang kamkamin ang malawak na lupain ni na Ulang Purong. Ang masama pang araw roon, nabahira ng masamang reputasyon ng kanilang pangalan. Ipinangalandakan kasi ng mga kamag-anak nila na may lahing aswang sina Ulang Purong, kaya itinaboy sila hanggang napadpad sa isang liblib na bayan sa Iloilo. Magmula noon, nanirahan na sila Ulang Purong sa Iloilo at kailanmay ay hindi na bumalik pa sa Negros. Dumaan ang mga taon hanggang sa naging 15 taong gulang na si Isyong. Sa panahong ito, marunong na siyang maghanap ng kanyang mapagkikitaan. Kadalasan tuwing araw ng Sabado at Linggo, umaakit siya sa bundok at pumapasok sa kagubatan. Nangunguha kasi siya roon ng balingkukok na ibinibenta naman ng kanyang ama sa mga bayan pagdating ng Lunes. Ito palang balingkukok ay isang uri ng suso na matatagpuan sa kagubatan, lalong-lalo na sa mga kawayan ng malapit sa ilog at sa mga halamang may malalagong dahon. Hindi naman siya nagagawang pigilan ng kanyang ama dahil batid nito na naghahanap buhay lamang ang kanyang anak. Isang umaga noon, araw ng Sabado, dahil hindi nakapunta sa gubat si Isyong ng nakaraang Sabado at Linggo, minabuti niyang tumungo roon ng maaga. Dala ang kanyang itak, bauna ng tubig na bote ng lambanog, at ang bayong na sinisidlan niya ng mga nakukuha niyang balingkukok. Tumungo siya ng mag-isa sa gubat. Sasamahan sana siya ng kanyang ama noon, subalit may importante itong naging lakad. Bunsod nito, mag-isa na lamang si Isyong napapasok sa gubat. "Huwag po kayong mag-alala, itay, inay. Babalik ako bago mag-alas 3 ng hapon," sabi ni Isyong, na ginagarantiya sa kanyang mga magulang na ligtas siyang makakauwi. Nabahala naman ang kanyang ina at pinaalalahanan nitong huwag tutungo sa bahagi ng ilog kung saan malapit ang bahay ni Ulang Purong. Tango na lang ang kanyang naitugon dito at pagkatapos umalis na siya para tumungo sa bundok.
Habang naglalakad naman noon, iniisip niyang hindi totoo ang mga kwento patungkol sa matandang naninirahan malapit sa pangpang ng ilog. Marahil ay ito pa nga mismo ang siyang biktima ng kanyang sariling kapalaran, kagaya ng ikinuwento ng kanyang ama. Dahil malapit naman sa bundok ang kanilang baryo, hindi nagtagal at nakarating na siya sa paanan nito. Subalit bago magpatuloy, minabuti na muna niya ang magpahinga. Naupo siya sa lilim ng isang puno habang iginagala ang kanyang paningin sa paligid. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtingin sa kanyang kapaligiran nang may masagap siyang amoy ng dumi ng baboy. Napatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung sino nga ba ang nag-aalaga ng ganoong hayop sa kanilang nayon. Akmang tatayo na sana siya at pagkatapos ay magpapatuloy sa kanyang paglalakad nang sa hindi kalayuan ay may nakita siyang dalawang tao. Isang matanda at isang batang lalaki. Naglalakad ito ng may tungkod at parang inaalalaya ng isang bata. Sa pagkakatansya ni Isyong, ang edad ng bata ay nasa 6 hanggang 8 taong gulang. May kapayatan ng katawan at halatang salat sa pagkain. Sa hindi niya malamang dahilan, tila may kung ano sa kanyang kalooban ang pilit na pumupukaw sa kanyang kuryosidad. Bunsod nito, sinubukan niyang sundan ng naturang matanda at bata. Marahan at maingat ang kanyang paglalakad, subalit pagkalipas lamang ng ilang minuto ay napalingon sa kanyang direksyon ang matanda. Napatitig ito ng mabalasik at animoy alam nito kung ano ang gagawin ni Isyong. Abay, anong ginagawa mo dyan, Noy? Tanong ng matanda na parang hinihintay itong magsasabi talaga ng totoo si Isyong. Bahagya namang nanginig ang kalamnan ni Isyong. Nang una ay hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Napatitig na lamang siya sa bata na nakamasid din sa kanya at tila may kung anong nais na sabihin. Tutungo po ako sa bundok, Lolo. Nakita ko po kayo kaya ninais ko sanang magtanong kung tama ba ang landas na aking tatahakin. Sagot ni Isyong habang itinuturo ang daan na sana ay kanyang babaybayin. Agad namang napatango sa kanya ang matanda at sinabi nito na tama ang kanyang dadaanan. Napangiti pa ito kay Isyong at pagkatapos ay tinapik niya ang balikat ng batang umaalalay sa kanya. Muli itong sumilap kay Isyong at pagkatapos ay nagpaalam ng aalis. Ilang beses pa na napalingon sa binatilyo ang bata, kaya mas tumibay ang kutob ni Isyong na may nais sabihin sa kanya ang kasama ng matanda. Subalit dahil ayaw niya ring tanghaliin sa bundok, minabuti niyang isang tabi yun. Sinimulan na niyang baybayin ang daan na ipinagtanong niya sa matanda. Ilang beses din siyang napalingon, subalit kalaunay ay hindi na niya natanaw ang dalawa. Bunsod nito, minabuti niyang ipagpatuloy na lamang ang kanilang paglalakad hanggang sa makapasok na siya sa kasukalan. Sumalubong kagad sa kanya ang ingay ng mga ibon at maging ang simoy ng malamig na hangin. Hindi na yon nakakapanibago kay Isyong, ngunit parang mas lumamig ang hangin sa hindi niya malamang rason. Dahil sa nais na niya ang makapagsimula kaagad ng paghahanap ng mga baling kukok, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad patungo sa gitnang bahagi ng bundok. Nang mga panahong ito, nagiging alerto na rin siya dahil sa pangamba na baka may aatake sa kanyang mga mababangis na hayop. Minabuti niyang hawakan ang kanyang itak para tataga na lang siya,
sa kung anumang haharang sa kanya kung sakali. Makalipas pa ang ilang sandali, dumating siya sa tapat ng isang puno at natuwa siya nang makita niyang may maraming baling kukok doon. Muli niyang ibinalik sa taluban ang kanyang itak at wala siyang agam-agam na umakyat sa naturang puno at pagkatapos isa-isa niyang kinuha ang mga baling kukok. Dahil medyo nakarami na siya ng kuha, mas lalo pang nag-asam si Isyong na mapuno ang bayong niyang dala. Sa kadahilanang ito, minabuti niya ang tumungo sa bandang ilog kung saan merong kawayanan. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang marinig niya ang lagaslas ng tubig. Umaagos pa rin pala ang tubig ilog. Mas mainam siguro. Maligo na rin muna ako dyan bago ako umuwi. Bulong ni Isyong sa kanyang sarili. Mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang paglalakad hanggang sa tuluyan na siyang makarating sa pangpang ng ilog. Pagkarating niya, iginala niya roon ang kanyang paningin at nagplano siya kung saang bahagi ng kawayanan siya susuot. Wala siyang pakialam kung matinik man ang bahaging yon. Nang may makita na siyang kawayanan na mayabong ang dahon, minabuti niyang lumapit doon. Alam niya kasi sa kanyang sarili na makakarami siya ng kuha ng baling kukok. Hindi na siya nag-aksaya ng kanyang oras at dumiretso siya sa kawayan ng kanyang balak puntahan. Hindi nga siya nagkamali, gawa ng napakaraming baling kukok doon at halos mapuno na ang kanyang bayong. Dulot ng kanyang labis na tuwa, nagpasya siyang maligo na muna sa ilog. Babaybayin ko na lang ang ilog siguro. Tsak na may mga baling kukok pang sa mga ligaw na halaman sa pangpang. Saad niya sa sarili. Tila sandali siyang nakalimot patungkol sa mga kwento-kwento ng ilog na yon. Inilapag na muna niya sa pangpang ang kanyang bayong at walang pagdadalawang isip na lumusong sa tubig. Tinamasa niya ang lamig ng tubig na yon at nawili siya sa paglalangoy. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglangoy nang may mapansin siya malapit sa malapad na bato. Napatanong siya sa kanyang sarili kung ano yan at dulot ng kanyang kuryosidad, nilapitan niya ang kanyang nakita. Nang tuluyan na siyang makalapit, agad siyang nilukob ng kilabot. Hindi niya alam kung buto lang yon sa kamay ng isang unggoy, subalit sa kanyang sapantaha, parang buto yon ng isang bata. Dulot ng takot niya, hindi na siya bumalik pa sa paglalangoy. Iginala ni Isyong ang kanyang paningin sa paligid at nag-isip kung paanong nakarating ang naturang buto roon. Napatanong pa siya sa kanyang sarili kung may libingan malapit sa ilog, ngunit alam niya sa kanyang sarili na hindi siya maaaring magkamali. Walang libingan doon. Agad na pumasok sa kanyang isipan si Ulang Purong. Subalit, dahil hindi naman siya gaanong naniniwala na aswang nga talaga ang matandang yon, hindi niya ito lubusang pinagdudahan. Minabuti na lang niyang kunin ang kanyang bayong at maglakad para baybayin ang pangpang ng ilog. Habang naglalakad, nagpalinga-linga siya sa paligid at nagbaka sakaling may makikita pa siyang baling kukok. At dahil sa pagnanais niyang mapuno ang kanyang bayong, hindi na niya naalalang madadaanan pala niya ang kinatitirikan ng bahay ni Ulang Purong na malapit lamang sa pangpang ng ilog na yon. Habang naglalakad, nakasagap siya ng amoy na parang nabubulok na laman. Nung una, minabuti niyang wag nang pansinin yon. Subalit habang lumalaon, napansin niyang tila mas lalong umaalingasaw ito. Tinakpan na lang ni Isyong ang kanyang ilong
at nagpatuloy sa paghahanap ng baling kukok. Panay noon ang kanyang pagtingala sa mga kawayan at maging sa punong naroroon para magbaka sakaling makatagpo niya ang hinahanap niya. Ngunit sa hindi niya inaasahang pagkakataon, natisod si Isyon ng kung anong bagay na naapakan niya sa mga nakatumpok na dahon. Hindi niya inaasahan yon, kaya hindi niya napigilan ang pagtilapon ng mga baling kukok na nasa bayong niya. Inis na inis noon si Isyong dahil sa nangyari. Bunsod nito, nagmadali siyang lumuhod upang damputin ng mga baling kukok, sabay lagay sa loob ng bayong. Saktong pagkadampot niya ng unang baling kukok, natigilan siya at napalingon sa bahagi kung saan siya natisod. Iisipin pa sana niyang baka may nakausling ugat doon, subalit nang lingunin niya ang tumpok ng dahon, kitang-kita niyang may nakausling paa doon. Nanindig ang kanyang mga balahibo sa batok, subalit sa halip na hayaan yon, nagpa siya si Isyong nalapitan ang tumpok ng dahon na yon upang siyasatin kung ano talaga ang naroon. Napapisil na lang siya sa kanyang ilong, gawa ng sobrang nakakasulasok ng amoy na yon. Sinubukang hawiin ni Isyong ang mga dahon sa pamamagitan ng kanyang paa at mas lalo siyang nahintakutan sa kanyang nakita. Paa nga talaga yun ng tao dahil ang tumpok ng dahon ay talagang sinadya upang takpan ng bangkay ng isang babae. Medyo naaagnas na rin yon at halatang may malupit itong napagdaanan. Ang pinakaiginimbal ni Isyong ng mga sandaling yon ay nang makita niyang wakwak ang tiyan ng naturang tao, subalit wala na itong laman loob. Kung titingnan ng pagkawakwak ng tiyan niya, parang pinilit yung gawin ng isang nilalang na may malakas na puwersa. Akmang ibabalik na lang sana ni Isyong ang mga dahong hinawi niya at pabayaan na lang yon, subalit napako siya sa kanyang pwesto nang may marinig siyang boses sa bandang likuran niya. Anong ginagawa mo rito? Dahan-dahang lumingon si Isyong at nandilat ang mga mata niya nang makita ang matanda na may dalang itak. Muling inulit ng matanda ang naging tanong niya kay Isyong at sa pagkakataong yon, nakatitig siya sa bangkay ng babae. Parang nagpapahiwatig ito na wag nang pakialaman yon at siya na ang bahala roon. Napalunok na lang ng kanyang laway si Isyong dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Uulitin pa sana ng matanda ang naging tanong niya, ngunit tumugon na si Isyong na natisod siya, kaya tumilapon ang kanyang mga nahuling baling kukok. Napatango naman agad ang matanda sa kanya at salitan niyang tiningnan si Isyong at ang bangkay ng babae. Sige, pulutin mo ang mga baling kukok mo. At ako na ang bahala sa bangkay na yan. Pagkatapos na magwika ng matanda, humakbang siya ng papalapit sa kinaroroonan ng bangkay. Noong una, inakala ni Isyong na may kung anong gagawin ng matanda roon, subalit nanatili lang itong nakatayo habang pinagmamasdan si Isyong na dumarampot ng kanyang mga baling kukok. Dahil parang hindi mapagkakatiwalaan ng matanda at dehado siya sa kanyang pwesto, minabuti ni Isyong na pumwesto ng nakaharap dito. Inihanda na rin ni Isyong ang kanyang sarili at inisip na kapag may gagawing hindi maganda ang matandang yun sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na labanan ito ng itak sa itak. Noong mapansin naman ng matanda na nakaharap na sa kanya si Isyong, bahagya itong napangisi. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng bangkay ng babae at nagpa siyang umalis. Kahit pa nakinikilabutan na si Isyong, nagpahabol siya ng tanong sa matanda.
Ano po ang gagawin niyo sa bangkay na yan? Ililibing ba? Napailing ang matanda sa kanya. Sumagot ito ng tipid at deretsahan. Ipapakain ko sa mga alaga kong baboy. Ilang segundong natulala si Isyong at parang inisip pa niya kung totoo nga ba o hindi ang sinabi ng matanda. Magtatanong pa sana ulit ito kung apo ba niya ang batang kasama nitong naglakad sa bandang paanan ng bundok. Ngunit nang tingnan uli ni Isyong ang matanda, nakalayo na ito. Dahil sa takot na naramdaman niya, mas binilisan na lang niya ang pagdampot sa mga balingkukok tsaka nagpasya siyang umuwi. Ni hindi na siya napalingon at habang naglalakad parang nakalutang siya sa ere. Hindi mawaglit sa kanyang isipan ang patungkol sa sinabi ng matanda. Lumakas din ang kabog ng puso ni Isyong dahil inisip niyang baka kinakailangan talaga ng bata na iligtas mula sa kamay ng matandang yon. Habang nasa ganoong sitwasyon, doon niya napagtanto na ang matandang yon ay marahil ang sinasabi nilang si Ulang Purong. Nagtataka pa siya dahil base sa naging deskripsyon ng kanyang ama't ina, higit na sa 100 taon ang edad nun. Subalit kung titingnan, parang mga nasa 70 anyos lamang siya. Upang hindi makaramdam ng anumang takot, isinantabi niya ang isipin patungkol kay Ulang Purong. Minabuti na rin niyang umuwi na lamang kahit pa na hindi gaanong puno ang kanyang bayong. Nag-alangan siyang sabihin sa kanyang ama ang naging karanasan niya dahil baka pagalitan pa siya nito. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, kaagad niyang ipinakita ang mga balingkukok na kanyang nakuha. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang niya dahil higit na mas marami yon kung ikukumpara sa mga dati niyang nakuha. Dahil dito, napagpasyahan kaagad ng kanyang ama na dalhin yon sa kanilang bayan upang maibenta. Si Isyong naman, hanggang sa mga panahong yon ay tila natutulala paminsan. Hindi niya kasi inaakala na sa tanang buhay niya ay makakatisod siya ng isang bangkay at makakasalamuhan niya ang kinakatakutang matanda sa kanilang nayon. Hindi niya alam kung may lakas pa ba siya ng loob para bumalik sa gubat, ngunit pinipilit niyang paniwalain ang kanyang sarili na hindi dapat siya panghinaan ng loob. Isa pang bagay na nagpapagulo sa kanyang isipan ay yung bata na nakita niyang kasama ni Ulang Purong. Kung hindi niya talaga apo yon, paniguradong magiging biktima niya ito at kagaya sa bangkay na naroon sa ilog, paniguradong ipapakain niya rin ang katawan ng bata sa mga alagang baboy nito. Dumaan ang ilang linggo at napagpasyahan ni Isyong na wag na munang tutungo sa gubat. Labis namang nagtaka ang kanyang mga magulang dahil parang meron siyang kinakatakutan. Tinanong naman nila ang kanilang anak kung ano ang ipinapangamba nito, subalit hindi naman sila sinasagot ni Isyong. Hinayaan na lamang muna nila ito sa pag-aakalang baka tinatamad lamang siya na manguha ng mga balingkukok. Subalit isang umaga, dahil walang pupuntahan ng kanyang ama, niyaya nito si Isyong na tumungo sa gubat upang maghanap ng balingkukok. Ayaw sanang sumama ni Isyong pero pinilit siya ng kanyang ama at nagbigay pa ito ng kondisyon na isasama niya rin ito sa bayan. Dahil dito, nanabig si Isyong at agad na kinuha ang kanyang bayong at itak. Sinabi pa niya sa kanyang ama na wag lamang silang dadaan sa ilog dahil natatakot siya roon, gawa ng mga kwento patungkol kay Ulang Purong.
Tango na lang ang naitugon sa kanya ng ama niya, at nang mismong panahong yon, umalis sila para tahakin ang daan patungo sa ibabaw ng bundok kung saan naroon ang gubat na kanilang pinagkukuhanan ng mga baling kukok. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Isyong ang mangamba na muli nilang makakasalubong si Ulang Purong. Nasa hulihan siya noon ng kanyang ama, at ang tatay naman niya ay panayang lingon sa kanya habang nagkukwento. Nasa ganun silang sitwasyon nang magwika ang kanyang ama na ang daanang kanilang tinatahak ay malapit lang din sa daan patungo sa kinatitirikan ng bahay ni Ulang Purong. Tango na lamang ang naitugon ni Isyong sa kanyang ama dahil parang napukaw nito ang takot na kanyang nararamdaman. Minabuti na lang din noon ni Isyong ang manahimik. Pagdating nila sa loob ng gubat, ay nanguha kaagad sila ng mga baling kukok. Kahit pa na ilang linggong hindi nakapunta roon si Isyong, hindi kaagad nila napuno ang bayong. Ang duda pa nga ng kanyang ama, baka may ibang tao na tumungo roon para maghanap din ng ganoong suso. Bunsod nito, halos nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang mapuno nila ng baling kukok ang kanilang bayong. Nang mga panahong uuwi na sila, sinabi ng kanyang ama sa kanyang sa ilog sila dadaan upang mas mabilis silang makarating sa kanilang bahay. Medyo nag-aalangan pa noon si Isyong dahil baka makita sila roon ng matanda. Bunsod nito, napagpasyanan niyang ikwento ang lahat ng nangyari sa kanyang ama. Walang yang matanda yan. Inakala niya siguro na matatakot niya ang lahat ng tao rito sa ating nayon. Kung totoo mang isa siyang aswang, humanda siya. Sambit ng ama ni Isyong. Kinabahan si Isyong dahil baka kung ano ang gagawin ng kanyang ama. Subalit, pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili at nagsimula na silang tumahak sa daan patungo sa ilog. Kahit papaano naman ay medyo nabawasan ang takot ni Isyong dahil magkasama sila ng kanyang ama at alam niyang hindi siya pababayaan nito. Pagdating nila sa ilog, tahimik lang na nakasunod sa kanyang ama si Isyong. Siya na rin mismo nagbitbit ng bayong, samantalang ang kanyang ama ay may hawak na itak. Panayang paglinga nito sa paligid at parang may hinahanap. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang makarinig sila ng mga ingay ng baboy. Dahil dito, nagkaroon ng hinuha ang mag-ama na marahil ay nagpapakain ng kanyang mga alagang baboy, si Ulang Purong. Bunsod nito, nagwika ang kanyang ama. Isyong, maiwang ka rito at ako na lang ang lalapit sa kubo ng matanda. Naririyan lamang yan sa unahan at hintayin mo lang ako rito. Sambit nito. Dagdag pa niya na may balak lang siyang kumpirmahin. Medyo nag-aalangan naman si Isyong kung ano ang gagawin ng kanyang ama, kaya binalak niyang palihim itong sundan. Nang magsimula ng maglakad ang kanyang ama patungo sa kinatitirikan ng bahay ni Ulang Purong, itinago na muna niya ang bayong na puno ng baling kukok at sundan na ang kanyang ama. Habang naglalakad si Isyong, naging panayang paglinga niya sa paligid. Hindi niya lubos maisip kung namamalikmata lang siya o tama ang kanyang nakikita dahil hindi lamang mga punit-punit na damit ng mga tao ang naroroon kung hindi may mga nagkalat ding mga buto. Kinabahan na si Isyong, kaya mas binilisan niya ang kanyang paglalakad para habulin ang kanyang ama. Dahil maraming mga tuyong sangaroon at mabilis ang nagiging pagyabag ni Isyong, napalingon ang kanyang ama at sinenyasan siyang bumalik. Ngunit sa halip na bumalik, lumapit pa siya rito.
Sinabi nito na sasama siya dahil baka kung ano ang gawin ng matandang yon. Napailing na lamang ang ama ni Isyong at wala na siyang nagawa pa kung hindi ang payagan na lang ito. Maingat silang naglakad hanggang sa matanaw na nila ang kubo ni Ulang Purong. Kitang-kita nila ang matanda na abala sa pagpapakain ng mga alaga niyang baboy na hinahayaan na lang nitong gumala sa loob ng kanyang bakuran. Unang pagkatitig pa lamang ni Isyong sa mga baboy na yon, nagtanong kaagad siya sa kanyang ama kung bakit gano'n ang mga itsura nito. Sinabi naman ng kanyang ama na gano'n talaga dahil mga baboy ramo ang mga alaga ng matanda. Medyo nag-aalangan pa noon na magpatuloy si Isyong. Ang pagkakaalam niya kasi ay mababangis ang mga baboy ramo at baka kung ano pa ang mangyari sa kanila ng kanyang ama. Sinubukan niya ring pigilin ang kanyang tatay, ngunit balewala lamang dito ang mga sinabi ni Isyong. Mas lumapit pa ito sa bakuran ng matanda at nagmistulan namang buntot si Isyong na nakasunod dito. Noong tuluyan na silang makalapit, sinipat nilang maigi kung ano ang pinapakain ng matanda sa kanyang mga alagang baboy. Noong una ay mga kangkong lamang yon. Ngunit noong kumuha pa ng isang lagayan ng pagkain ng baboy ang matanda, halos maihi dahil sa gulat si Isyong. Maging ang kanyang ama ay hindi nakagalaw sa kinatatayuan nito habang sumisilip sa abalang matanda. Alam naman ni Isyong na hindi siya pinaglalaroan ng kanyang paningin. Maliwanag pa naman ang paligid. Sinipat pa ng binatilyo ng maigi yon para makumpirma at napalunok siya ng kanyang laway ng mawari na ang pinapakain ng matanda sa kanyang mga alagang baboy ay mga ginayat na karne. Pilit namang pinaniwala ni Isyong ang kanyang sarili na karne lamang yon ng kung anong hayop. Subalit, nang ibaling niya ang kanyang paningin sa silong ng bahay ng matanda, nakita niya ang damit ng batang kasama ni Ulang Purong nang makita niya ang mga ito na naglalakad. Kinalabit niya ang kanyang ama at pagkatapos ay sinabi ang patungkol sa damit ng bata na nakita niyang kasama ng matandang naglalakad. Tinanong pa siya ng kanyang ama kung gaano siya kasigurado, pero nangako naman si Isyong na hindi siya nagsisinungaling dahil yun talaga ang damit ng bata na kasama ni Ulang Purong. Dahil sa kanilang pagbubulungan, ay hindi nila inakala na maririnig sila ng matanda. Napalingon sa kanilang direksyon si Ulang Purong at napatitig sa kanila ng mabalasik. Niyaya naman ni Isyong ang kanyang ama na umuwi na lamang para makaiwas na sa gulo. Ngunit hindi naman siya pinakinggan ng kanyang ama at nanatili lamang itong nakamasid sa matanda na parang hindi niya nahalatang mabalasik silang tinititigan ni Ulang Purong. Anong ginagawa niyo rito? May kailangan ba kayo? Tanong ng matanda kina Isyong. Mabilis din siyang lumapit sa tapat nilang dalawa. Kung wala kayong kailangan dito, mas maigi pang umalis na kayo dahil abala pa ako. Noong una ay hindi nagsalita ang ama ni Isyong. Ngunit nang lumaon, nagtanong ito sa matanda kung nasaan na ang batang kasama nito nang makita sila ni Isyong. Ilang segundong natigilan ng matanda. Ibinaling niya ang pansin niya kay Isyong at mas naging mabalasik ang pagtitig niya rito. Huwag niyo na siyang hanapin. Pinaalis ko na. Singhal ng matanda na halatang naging iritable dahil sa tanong ng ama ni Isyong. Hindi naman tumigil ang kanyang ama at muli pang nagwika ito. Tinanong niya ang matanda na kung umalis na ang bata, bakit naiwan nito ang damit niya.
Habang nagpapalitan naman ng diskurso si Ulang Purong at ang ama ni Isyong, siya naman ay abala sa pagsipat sa loob ng bakuran ng matanda at maging sa baboy ramong inaalagaan nito roon. Nasa ganun silang kalagayan nang makita ni Isyong ang isang batya na gawa sa kahoy. Hindi yun gaanong nakikita kung hindi sasadyain dahil malapit yun sa haligi ng bahay ng matanda at malapit din sa tumpok ng kahoy na panggatong niya. Sa unang sulyap doon ni Isyong, hindi niya kaagad nawari kung ano ang nakalagay roon. Subalit, nang sinipat niya ng maigi, napatapik na lamang siya sa kanyang ama dahil nakita niyang may dugo sa bibig ng batya at may putol-putol na katawan ng bata roon. Wala ng ulo kaya hindi niya nakumpirma kung ang katawang yon ay sa batang nakita niyang kasama ng naturang matanda. Nung napansin ni Ulang Purong na nakatitig si Isyong sa batya, nagmadali naman siyang tumalikod. Kumuha siya ng sako at itinakip sa batang yon. Hindi na rin noon nag-aksepa ng oras si Isyong at sinabi niya sa kanyang ama ang laman ng batya. Lalong nang galaiti ang matanda nang mahalata niyang may kung anong sinabi si Isyong sa kanyang ama. Bunsod nito napasigaw siya. Sandali lang at babalikan ko kayo, mga pakialamero. Nagmadaling pumasok ang matanda sa loob ng kanyang bahay at nakarinig sila ng ilang beses na kalabog doon. Dahil may hindi magandang kutob si Isyong, niyaya na niya ang kanyang ama na umalis na lamang. Ngunit akmang lilisanin na sana nila ang lugar na yon nang lumabas ang matanda na may dalang itak. Isa pang katakataka sa matanda ay naglalaway na ito at may nagbabagang mga mata. Parang wala ito sa sarili kung kumilos at animoy sinasapian ng masamang espiritu. Mga pakialamero, enterimitido, pakialamero. Paulit-ulit na sigaw ng matanda habang papalapit sa mag-ama. Maging ang ama ni Isyong ay kinabahan na dahil sa inasta ni Ulang Purong. Alam niyang may hindi tama sa matanda ng mga sandaling yon. Medyo madilim na rin kasi talaga ang paligid kaya kapansin-pansin ang nagbabaga nitong mga mata. Nang nasa tapat na ng bakod si Ulang Purong, walang habas niyang pinagtatatagayon hanggang sa masira. Ang kanyang pagsasalita ay naging garalgal at animoy kinakain na niya ang bawat letrang namumutawi sa kanyang bibig. Tay, ano pong gagawin natin? Natatarantang tanong ni Isyong sa kanyang ama. Hindi naman sumagot ang kanyang tatay. Sa halip, hinila siya nito paalis sa lugar na yon. Nagkataon din noon na bumagsak ang bakod na pinagtatataga ni Ulang Purong. Dahil sa takot na naramdaman, nagmadaling tumakbo si Isyong. Hindi niya kaagad nilingon ng kanyang ama kung ito ba ay nakasunod sa kanya. Nagtaka na lamang siya dahil noong magtanong ito ay hindi na nakakatugon ang kanyang tatay. Paglingon niya, labis ang kanyang kilabot nang mawaring mag-isa na lamang pala siyang umaalis sa naturang lugar. Napatanong siya sa kanyang sarili kung saan napunta ang kanyang ama. Dahil may kutob siyang nagpaiwan nito, minabuti niyang bumalik kahit pa nangangatog na ang kanyang tuhod. Habang naglalakad pabalik, narinig niya ang tinig ng kanyang ama. May naririnig din siyang pag-angil na parang gawa ng isang aso. Mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang paglalakad sapagkat naisip niyang baka inaatake ng matanda ang kanyang ama. Hindi rin nawawaglit sa kanyang isipan ang itsura ni Ulang Purong habang ito ay galit na papalapit sa kanila. Hindi na may pagkakaila.
Isa nga siyang aswang! Bulalas ni Isyong. Hinugot na rin niya ang kanyang itak dahil ang nasa isipan niya kapag nakikita niyang nakikipaglaban sa aswang ang kanyang ama, kahit natatakot man siya ay hindi siya mag-aatubili na tulungan ito. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang may marinig siyang nagpupulasan sa unahan. Dahil dito ay marahan siyang naglakad para lapitan ang bahaging yon. Nang makalapit na siya ay naaninag niya ang kanyang ama at si Ulang na nagbubuno at nagpapagulong-gulong sa lupa. Pilit na kinakalmot ng matanda ang kanyang ama at sinusubukan naman ng tatay ni Isyong na sakali ng aswang at itulak. Nasa ganoong sitwasyon sila nang mapalingon ng ama ni Isyong sa kanya. Kahit sa pahirapang tinig ay nagwika ito. Umalis ka na rito! Umuwi ka na sa atin bago ka pa maabutan ng matandang to! Umiling naman si Isyong at sinabi rin sa kanyang ama na tutulungan niya ito upang sabay na silang makauwi. Maingat na humakbang si Isyong nang papalapit sa kanila at nang akma niyang tatagain ng aswang, gumulong silang dalawa ng kanyang ama na siyang naging dahilan para hindi na naituloy ni Isyong ang pagtaga rito. Alam kasi niyang kapag ginawa niya yon, likod ng kanyang ama ang kanyang matatamaan. Habang nasa ganoong sitwasyon, napatitig kay Isyong at matanda at napangisi na parabang nagpapahiwatig na kaya niyang lupigin ang ama nito. Kahit na si Ulang Purong ang nasa ilalim, nagagawa pa rin niyang sakali ng ama ni Isyong. Tutulungan na sana niya ang kanyang tatay para makaalpas mula sa pagkakasakal ng matanda, subalit biglang umangil ang aswang at nagmistulang galit na aso. Pahirapan namang nagwika ulit ang kanyang ama at sinabihan nito si Isyong na umuwi na. Umiling naman ulit ang binatilyo at kahit pa na hindi niya alam kung ano ang mangyayari, tinulungan pa rin niya ang kanyang ama. Itinulak niya ang matanda at dahil sa tulong na rin ng tatay ni Isyong, nagkapalit sila ng pwesto ng aswang. Sa pagkakataong yan, tinagana ni Isyong ang aswang sa kanyang likuran. Umangil yon at napalingon sa kanya, kaya nagmadaling umatras ang binatilyo. Sa hindi naman niya inaasahang pagkakataon, lumundag ang aswang at sinubukan siya nitong sunggaban. Napamura naman ang ama ni Isyong dahil doon at mabilis na dinampot ang kanyang itak. Wag na wag mong papakialaman ang anak ko dahil magkakamatayan talaga tayo. Tama palang sinasabi ng iilan patungkol sa pagkatao mo. Dahil sa sinabi ng ama ni Isyong, natigilan ang aswang at napalingon sa kanya. Sakto rin o na humahakbang papalapit ang tatay ni Isyong at nakaamba ng tataga sa aswang. Dahil dito, hindi nagawang makailag ni Ulang Purong at tinamaan siya sa kanyang balikat. Isang malakas na pag-ungol ang pinakawalan nun na animoy labis na nasaktan dahil sa ginawa sa kanya. Hindi na rin nagpatinag sa takot niya si Isyong. Nang makita niyang nakalingon sa kanyang ama si Ulang Purong, tinaga niya rin ito at natamaan sa likuran. Dahil may sugat na rin ang matanda sa bahaging yon, halos maligo na sa sariling dugo nito ang likuran ng matanda. Gayunpaman, hindi niya ito gaanong dinamdam at nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa tatay ni Isyong. Susugurin sana ulit niya ang ama ni Isyong, ngunit bumuelo ang binatilyo at tinaga niya ang aswang sa binti nito na siya namang agarang naging dahilan para mapaluhod ang matanda. Inakala nila na nagiging mahina na ang aswang sapagkat nakaluhod na ito, ngunit nabigla sila nang magpalit ito ng anyo sa isang malaking aso. Ang kaibahan lamang nito sa isang aso
Wala siyang buntot at wala ring balahibo sa bandang ulo. Mas lalo ring nagbaga ang mga mata nito at halos kasing tangkad na ni Isyong yon. Kanina pa kita sinasabihang umalis na rito dahil baka mapano ka. Sige na, umalis ka na. Ako nang bahala rito. Sabi ng ama ni Isyong sa kanya. Ayaw sanang iwan ni Isyong ang kanyang tatay, ngunit nangako naman ito na uuwi siya ng ligtas. Dahil doon, nagkaroon ng pag-aalinlangan si Isyong kung uuwi siya o mananatili roon para tulungan ang kanyang ama. Habang nasa kalagitnaan ng pag-iisip ang binatilyo, biglang umangil ang dambuhalang aso at mabilis na sumugod sa kanyang ama. Napaungol na lang din ang tatay ni Isyong dahil nawalan ito ng balanse at nabuwal sa lupa. Mabuti na lang, naging mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa kanyang itak kaya hindi niya ito nabitawan. Sinubukan siyang sagpangin ng aswang sa kanyang leeg, ngunit nagpumilit naman siyang makaiwas doon. Gamit ang kanyang itak, pinigilan niya ang bunganga ng dambuhalang aso na makalapit sa kanyang leeg. Dahil sa nangyari, hindi nagawang makaalis ni Isyong. Nabahala siya para sa kaligtasan ng kanyang ama, kaya minabuti niyang manatili para tulungan ito. Muli sana niyang tatagain sa likuran ng aswang, pero nilingon siya nito at bago pa man siya makagawa ng kung anumang hakbang, ibinaling na ng nilalang sa kanya ang pansin nito. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa bunganga ni Isyong dahil bago pa man siya makaatras, nagawa na siyang lundaga ng aswang at sa hindi niya inaasahang pagkakataon, natumba siya sa lupa at nabitawan niya ang hawak niyang itak. Sinubukan niyang sakali ng aswang at itulak papalayo sa kanyang katawan, pero madulas ang katawan nito at halos triple ang lakas ng naturang nilalang kung ikukumpara sa kanyang puwersa. Dahil dito, nagagawang ilapit ng aswang ng paunti-unti ang bunganga nito sa leeg ni Isyong. Dering-deri pa ang binatilyo dahil napakalansa ng laway ng aswang at napakalagkit pa. Sumigaw siya sa kanyang ama para humingi ng tulong dahil halos ilang pulgada na lamang ang layo ng nguso ng dambuhalang aso sa kanyang leeg. Alam niya sa kanyang sarili na kapag nahuli ang kanyang ama, paniguradong makakagat siya ng aswang at hindi niya batid kung ano ang kanyang sasapitin. Sakto naman noon na sasagpangin na sana ni Ulang Purong sa leeg si Isyong nang bigla itong matigilan at mapanganga ng husto. Sinubukang tumitig ni Isyong sa bandang likuran ng nilalang at nakita niya ang ama nito na nakatayo roon habang hawak sa dalawang kamay nito ang itak na nakabaon ang talim sa bandang leeg ng aswang. Ilang segundong walang ginawa ang nilalang at nanatili itong nakanganga at hindi niya inaasahan ang ginawa ng ama ni Isyong sa kanya. Inaakala nilang dalawa na hindi nalalaban ang aswang na yon, ngunit laking gulat ni Isyong nang kagatin siya nito sa bandang tenga. Dahil sa talim ng mga pangil nito at sa lakas ng kanyang panga, hindi inaasahan ni Isyong na magagawang tingasin ng aswang ang kanyang kanang tenga. Napasigaw na lamang siya dahil sa sobrang sakit at buong lakas na itinulak ang aswang na hanggang sa mga panahong yon ay may nakabaong itak sa leeg. Dahil napatras ang aswang at nakaalis sa ibabaw si Isyong, hindi na nagawang kunin ng ama nito ang kanyang itak. Subalit kung inaakala nila na tatakas ang aswang para iligtas ang kanyang sarili, yon ang malaki nilang pagkakamali. Kahit pa na nakabaon sa leeg niya ang itak, nagiging pursigido ito upang sugurin ang mag-ama. Nang mga panahong yon, dinampot ng ama ni Isyong ang itak ng kanyang anak na tumilapon sa lupa.
Tumayo rin siya sa harapan ni Isyong at umastang poprotektahan niya ang binatilyo. Napaangil naman ng mahina ang nilalang at animoy mas mahina na ito kung ikukumpara kanina. Marahil ay nais lamang nito na gumante at wala na siyang pakialam sa sarili niyang buhay. Mabilis siyang sumugod sa tatay ni Isyong, kaya inihanda na rin ng lalaki ang kanyang hawak na itak. Ang binatilyo naman nanatili sa kanyang pwesto habang nakatitig sa aswang na papalapit. Saktong pagkalundag ng aswang para sunggaban ng ama ni Isyon ay sinalubong niya rin ito ng pagtaga. Umiiyak pa rin si Isyong noon habang nakahawak sa kanang bahagi ng kanyang ulo. Inaalo naman siya ng kanyang ama at sinasabing tiisin na muna ang sakit dahil kailangan nilang matalo ang aswang para makauwi sila ng ligtas. Marahil sa pagiging desperado naman ni Ulang Purong, wala siyang naging pakialam kung ano man ang mangyayari sa kanya. Buong lakas namang tinaga ng ama ni Isyong ang aswang na siyang naging dahilan upang magawa nitong pingasin ang isang tenga nito. Mas naging mabagsik noon ang aswang, ngunit dahil sa mga sugat na natamo nito, naging mabagal na rin ang kanyang paggalaw. Muli sana siyang susugod sa ama ni Isyong, pero natanggal ang itak na nakabaon sa leeg niya na siyang naging dahilan para bumulwak sa sugat niya ang dugo na naging dulot ng kanyang labis na paggalaw. Dahil dito, natigilan ang aswang at nanatiling nakatitig sa mag-ama. Nawari kaagad ng tatay ni Isyong na nag-aalangan na ang nilalang na sumugod dahil baka mawalan siya ng dugo, kaya ito na mismo ang humakbang para atakihin ang aswang. Saktong pagkalapit niya rito ay tinaga niya ang nilalang sa muka. Hindi naman nakailag si Ulang Purong na siyang naging rason upang mahiwa ang kanyang pisngi at naabot pa ng dulong bahagi ng itak ang kanyang mata. Umangil yon, subalit sa halip na sumugod sa ama ni Isyong, nagpalit ng anyo yon patungo sa isang mabalahibong tao. Kahit na nasa ganoong anyo ang nilalang, kitang-kita sa itsura niya ang matinding paghihirap dahil sa sugat sa kanyang mata. Subalit sa halip na maawa, mas piniling sipain ng ama ni Isyong ang naturang aswang na siyang naging dahilan para mapatihaya ito sa lupa. Tumama ang kanyang leeg sa mabatong bahagi na naging dahilan para mas lalong lumakas ang pagsirit ng dugo mula sa sugat ni Ulang Purong. Sa isang pag-isap ng mga mata ng mag-ama, ang mabalahibong nilalang ay tuluyang nagpalit ng anyo at naging normal na tao. Subalit kahit na ganun, alam nilang kaya pa ring manakit ni Ulang Purong. Bunsod nito ay inambahan ng ama ni Isyong ang matanda upang tagain sana sa kanyang ulo. Kailangan mo nang mawala. Hindi ko hihintayin pati ang anak ko ay magawa mong biktimahin. Sisiguraduhin ko na wala ka ng kasunod na biktima. Sigaw ng tatay ni Isyong habang tinititigan ng mata sa mata ang aswang. Si Ulang Purong naman, sinusubukang ilihis ang kanyang paningin at animoy ayaw niyang makita ang kanyang nagbabagang mga mata. Habang nasa ganoong sitwasyon, nagwika si Isyong na mas maiging paslangin na lamang ang matanda bilang ganti na rin sa pagpingas nito sa kanyang tenga. Sinubukan pang magmakaawa ni Ulang Purong, pero hindi siya nito pinakinggan. Walang ibang iniisip ang ama ni Isyong kung hindi ang patayin ng aswang na nagiging kilabot, hindi lamang sa kanilang baryo, kung hindi pati sa maging kalapit nayo nila. Sinubukan pang umusog ng matanda at magbaka sakaling makakatakas siya. Pero bago pa man niya magawa ito, tinaga na siya ng ama ni Isyong sa kanyang dibdib.
Subalit dahil medyo may kahinaan ng pagtaga nito, kaya hindi naging malalim ang sugat na natamo ng matanda. Ipinagpatuloy ni Ulang Purong ang kanyang pag-atras, subalit hindi siya pinayagan ng ama ni Isyong na tuluyang makalayo. Nang mga isang dipa na lang ang layo ng matanda mula sa kanyang kinatatayuan, mabilis na humakbang ang tatay niya para sugurin ito at walang awang tinaga ito sa kanyang ulo. May kalakasan ng pagtaga na yon, kaya halos mabiyak na ang ulo ng matanda. Ang labis lamang nilang ipinagtataka ay kung bakit nananatiling buhay si Ulang Purong kahit pa na malalim na ang natamo nitong sugat. Subalit kahit gano'n na ang sitwasyon ng matanda, hindi pa rin nadala ng awa ang ama ni Isyong. Muli niyang tinaga si Ulang Purong sa ulo na siyang naging rason para tuluyang mabiyak ang ulo ng matanda. Agad ding bumagsak ng tuluyan ang katawan nito sa lupa at nagkalat doon ang kanyang utak. Kahit ba gano'n ang nangyari sa matandang aswang, bahagya pa rin gumagalaw ang kanyang kamay. Bunsod nito, minabuti ng ama ni Isyong na pasadahan ng pagtaga ang kanyang katawan hanggang sa halos maglaho na ang balat nito, dugo at laman. Matapos siyang gawin ng lalaki, lumapit sa kanya si Isyong at nagtanong kung ano ang mainam nilang gawin sa bangkay ni Ulang Purong. Saglit namang napaisip ang ama nito kung ano ang maigi nilang gawin. Hindi naglaon, napagpasyahan niyang ibalik ang katawan ng matanda sa loob ng bakuran nito. Hindi alam ni Isyong kung ano talaga ang nais na gawin ng kanyang ama ng mga sandaling yan, pero sumunod na lang siya sa kagustuhan nito. Pinagtulungan nilang dalhin pabalik sa bakuran nito si Ulang Purong. Nang naroroon na sila sa tapat ng bakuran, dinig na dinig nila ang pag-iingay ng mga baboy ramo na animoy gutom pa rin. Dahil nag-aalangan sila na pumasok sa loob, sa takot na baka atakihin sila ng mga baboy ramo, itinapon na lamang nila ang wala ng buhay ng katawan ng matandang aswang sa nasirang bakod. Nang maibaling ng mga baboy ramo ang kanilang pansin kina Isyong, patakbong lumapit ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Inilapag na lamang ng mag-ama sa lupa ang katawan ng matanda at pareho silang napaatras dahil pangambang susugurin sila ng mga baboy. Subalit, nang makarating sa kanilang tapat ang mga baboy ramo, agad nilang inamoy ang dugo ang katawan ng kanilang amo. Nanatiling nakapako sa mga hayop na yon ang paningin ni Isyong. At sa isang iglap, sinubukang ngat-ngatin ng mga baboy ramo ang tiyan ni Ulang Purong hanggang sa magawa na nila itong warakin. Pagkatapos nun, pinagsaluhan nila ang mga laman loob nito na parabang nagkakaroon sila ng kapistahan. Habang abala naman ang mga hayop sa kanilang pagkain sa walang buhay na katawan ng kanilang amo, minabuti ni na Isyong na bumalik sa kanilang dinaraanan kung saan niya naiwan ang bayong ng baling kukok. Ni hindi nila nagawa ang mapalingon sa takot na baka sinusundan sila ng mga baboy ramo ni Ulang Purong. Sa kabutihang palad naman, nakauwi silang dalawa ng ligtas sa kanilang bahay. Hindi na rin nagawang ilihim ni Isyong ang nangyari dahil agad na nagtanong ang kanyang ina kung napano ang kanyang tenga. Bunsod na nangyari sa kanila, naging buo na rin ang paniniwala ni na Isyong at ng kanyang ama na isa ngang aswang si Ulang Purong. Dahil gabi na rin nung mga panahong yon, ipinagpabukas na lamang nila ang pagbibenta sa bayan ng mga nakuha nilang baling kukok. Hanggang sa mga panahong yon, hindi pa rin nawala ang pangingilabot sa buong katawan ni Isyong. Hindi niya inaakala na ganon ang kanilang magiging karanasan ng araw na yon. Ngunit kahit ganon,
tila nabunutan naman siya ng tinik sa kanyang lalamunan dahil sa sinapit ng matanda. Alam niya kasi na kung hindi nagawang paslangin ng kanyang ama si Ulang Purong, ay baka marami pang kabataan ang kanyang magiging biktima. Mabuti na nga lang at dahil sa kanilang ginawa, natuldukan na ang kahindik-hindik na pinaggagawa ng matandang yon sa kanyang mga nagiging biktima. Marahil ay hindi niya inakala na may katapat na pala ang kanyang pagiging marahas sa katauhan ni na Isyong at ng kanyang ama. Pero yung kilabot ay nanatili pa rin kay Isyong, lalong-lalo na kapag naaalala niya yung mga kinakain ng baboy ni Ulang Purong. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, mula simula hanggang dito sa dulo, wala akong ibang naramdaman kundi kilabot, adrenaline, tapos kung ano-ano pa. Kasi anytime pwedeng mamatay kahit sino sa dalawa eh. Pwedeng mamatay yung tatay ng bida natin, tatay ni Isyong, o itong matanda. Pero buti na lang talaga namatay yung matanda. Kasi kung nagkataong napatay yung tatay ni Isyong, malamang isusunod si Isyong, tapos wala tayong ganitong kwento. 'Di ba? Pero nakakadiri itong kwento na to. Sobrang nakakadiri. Isipin niyo yung mga baboy na inaalagaan ni Ulang Purong, walang sinasanto. Ultimo yung katawan ng taong nagpapakain sa kanila, kinain nila. 'Di ba ibig sabihin ganun sila kabrutal. Walang amo-amo sa kanila, gusto lang nila kumain. Well, alam naman natin 'yan, lalo na yung may mga alagang baboy diyan sa probinsya. Wala talagang sinasanto yung baboy, talagang kain lang yan ng kain kasi nga nagpapataba sila eh. 'Di ba? So dito sa kwento na to ipinaliwanag din na ganun ng likas na pag-uugali ng mga baboy. Well, specifically baboy ramo. Pero kumakain ng laman ng tao, hindi ko alam tsaka hindi ko rin alam kung bakit pinapakain ni Ulang Purong yung mga alaga niya ng baboy ng parte ng katawan ng tao. Meron ba siyang binubuo? Meron ba siyang pinapasa? Kasi hindi naman napaliwanag sa kwento pero nakakatakot pa rin kung iisipin. Kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.